natin sa ACM para magtanong. Sige, tara. Sister. Oh, Sir, kayo pala, sabay galing. sir, meron sana ako kami itatanong sa iyo, sir. Ano yun? Na kung sa buhay ni David, meron bang sustained grace doon? Oh, alam nyo, ang ganda ng tanong ninyo. Pero alam nyo, kailangan nyo munang maunawa ang kwento tungkol kay David. Halika kayo, ikukwento ko sa inyo. Sige po, sir, maganda po. Ito ay nagsimula nang si Saul ay sumumay sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, tinanggal siya sa pagiging hari at pinili niya ang isa sa anak ni Jesse na si David na isang pastor ng mga tupa upang maghari sa bansang Israel. Pagmasdan ninyo. Naparito po ba kayo para sa aming ikabubuti? Oo, pumunta ako dito para sa pagbubuti namin Israel. Magkaalay tayo ng handog para sa Diyos at hihiramin ang pangalawang hari ng Israel. Ano po ba yung paglilingkod ko sa inyo? Tawagin mo si Jesse dahil sa kanyang angkan magmumula ang magiging hari. Sige po. Nang nakarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya si Eliab at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kapisigan sapagkat hindi siyang pinili ko. Si Yahweh ay tumitingin hindi gaya ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na niyo, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Wala ka na bang ibang mga anak maliban sa kanilang nandito? Ha? Mayroon pa si David, ang bunso kong anak, ang nag-aalaga ng mga tupa. Tawagin mo nga si David anak. Mahal na propeta, ito ang aking bunsong anak, si David. Ito ba ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Siya naman, siya ang binirang ng Diyos na magiging pangalawang hari ng Israel. Diyos ng Israel, ito po si David na inyong hinirang pagpalain niyo po siya. Si David ay anak ni Jesse. Nang panahon ngayon, si Jesse ay mahina na. Dahil sa kanyang katandaan, 8 ang anak niyang lalaki. Si David ang pinakabata. Si Eliab, Abinadab at Sama, ang 3 pinakamatanda niyang anak na kasama ni Saul sa labanan. At si David ang tagapag-alaga ng kanilang mga tupa. Ama, marami pong salamat po sa kay gandang umaga na binigay niyo po sa akin. Ay, dumadami na pala ang aming alagang tupa. Ay, pakainin ko nga sila.
Isang araw, inutusan ni Jesse si David upang dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid. David, anak. David, nasaan ka? Ama, dito na po ako, Ama. Anak, nababahala ako sa iyong mga kapatid doon sa labanan. Puntahan mo nga sila at tignan mo ang kanilang mga kalagayan. Bigyan mo sila ng pagkain, anak. Opo, Ama. Sige po, Ama. Ibibigay ko na po sa mga kapatid ko. Ingatan ka, pagpalain ka nawa ng Diyos, anak. Sige. Salamat po, Ama. Nakarating kay Haring Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito, mga kapatid ni David kay Haring Saul. David, bakit ka nandito? Paano yung mga matutupad doon sa ilang? Baka mawawala sila. Inutusan ako ng ating ama na babaunan ko kayo kakainin. Walang bata dito. Naparito ka ba para ipakita sa amin ang kahambugan mo? At manood ka lang sa ligmaan? Iwan mo na yan. Uwi ka na. Hinahamon ko ang mga hukbo ng Israel na magdala sa akin ng isang lalaking aking mga kalaban. Sino yun? Siya si Gulaya. Wala kayo panalo sa amin! Kami ang kampiyon! Nakarating kay Haring Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito at pagdating ni Haring David kay Haring Saul. Lalabanan mo ang Pilistino ngayon? Bata ka pa. Samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma. Mula doon sa kanya ay pagkabata. Mahal na hari, nandito po ako para hihingi po ng inyong pahintulot na lalabanan ko po si Goliath Paano mo siya tatalunin? sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Mahal na hari, tatalunin ko po si Goliath. Sige, talunin mo sa tulong ni Yahweh. At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pangdigma, ang helmet at ang mga tansong pangbalot ng katawan. Nang may sakbal na kay David ang tabak ni Saul, halos hindi siya makalaban sapagkat hindi siya sasanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya, Sino ka mas? Sino ka? Bakit ka nandito at may dalang mga tungkod? Ako ba isang aso? Halika rito ay pagtarayin ko ang iyong laman sa mga ibon sa pagawid at mga hayop doon sa para. ikaw na supot? Ikaw, dala-dala mo lahat ang mga gamit mo para talunin ako. Pero ako, Diyos o si Yahweh ang tutulong sa akin para talunin kita. Tingnan natin. Tingnan natin kung makakaya mo ko. Sa pangalan ni Yahweh,
Ibibigay niya ikaw sa akin, gaya ng sinabi niya at ang pangako niya na hindi kami papabayaan, Diyos ng Israel. Ah, David. Patay na si Goliath! Ang mayaman na Goliath! Wala siyang magawa dahil ang Diyos o si Yahweh ang siyang tumulong sa akin. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. At sa bawat bayan na madadaanan nila ay sinasalubong sila ng mga kababaihan at umaawi at sumasaya sa saliw ng mga tamburin at ng mga alpa. Si Saul, pumatay ng libo-libo. Si patay ni David, 10,000. Pumatay si Saul ng libo-libo. Pumatay si David, 10,000. Patay si Saul ng libo-libo. Pumatay 10,000. Si David ay matagumpay na mandirigma sapagkat sumasa kanya si Yahweh at ang kanyang biyaya. Matapos ng maraming pagsubok at pagkakasala, siya ay nagbalik loob sa Diyos at nagsisi sa kanyang mga pagkakasala. Dahil dito, naranasan ni David ang walang tigil na biyaya ng Diyos sa kanya at sa ating lahat. O Yahweh, marami pong salamat po sa inyong gabay, tulong sa akin. Maraming salamat po, O Diyos, sa biyaya niyo na ibinigay sa akin para magtagumpay sa buhay. Salamat po, Ama. Yun ang maikling kwento ni David upang ipaunawa sa atin ng Diyos kung gaano kayaman ang kanyang biyaya. Naintindihan na ba ninyo? Opo, sir. Maraming salamat po. Ngayon naiintindihan na po namin. Opo, sir. Maraming salamat at naiintindihan namin. Sa kwento ni David ay natutunan po namin na mayroong patuloy na biyaya ng Diyos sa kanyang bayan. Noon hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang biyaya. Thank you. Salamat po. Sa
Okay, palakpakan pa natin ang yellow team. Nakita yan. Picture. Okay po. Picture po tayo. Microphone. Hello. Okay, sir. Pastor, bukso. Picture taking tayo, kasama natin sila. And then, okay. Nakita yung mga Diyos ko. Talaga, live na live, ha? Palakpakan din. Picture tayo mga nagiging na nalalaing. Ang gagaling nila. Araw-araw tuwing walang pasok, nagpa-practice sila. Iyon ang kahihin. Ay, hindi ba? Hindi. Nagmayati pinangalalaga. Nagiti-costume na, binubulot na, nagiti-membro na. Kung saan ang Christmas party na. Smile! Okay,